Kumusta po sa inyong lahat? This is Eureka's YouTube channel and today akin po kayong bibigyan ng update kasi si BIR ay nag-launch ng bagong e-services nila which is the Taxpayers Portal for Large Taxpayer Service. So for now, ito ay ang kanyang pilot na district office is sa large taxpayer division muna. Okay, so pero sooner or later magiging panglahatan na ito. Sa tingin ko, kahit hindi ko pa ito nagagamit na bilang isang IT rin, maganda itong portal na ito. Marami po kayong mapapagaan trabaho pag itong taxpayers portal na ito ay ma-implement na nationwide for all taxpayer. Okay, so ito yung RMC PP3-2026 na inirelease ng BIR. Bago lang po ito. Okay, so ito yung tinatawag na TP portal. So meron na siya sa website ng BIR. Pwede nang mag-register or mag-sign up yung mga belong dito sa large taxpayer service ng BIR. Okay, so ano ba tong taxpayers portal na to? Okay, so first of all, again, ito ay pilot implementation pa lang sa BIR Large Taxpayer Service or yung tinatawag nila na LTS. Okay, so anong meron sa RMC 53-2026 na to? Ano-ano yung mga maitutulong nito para sa mga taxpayer at para sa ikakagaan o ikakadali na isang taxpayer when it comes to BIR filing, monitoring. I believe this is more on monitoring. So, atin pong basahin itong memorandum na to. Issued noong May 26, 2026. So, itong portal na to, ino-offer niya dito yung viewing ng taxpayers registration information. Okay, so, nandito na yung mga information nung nag-register ka. Okay, so, pangalawa, pamamonitor mo na dito yung status ng mga filed tax returns mo per form type and tax type. So, ibig sabihin lahat ng pinafile mo, may payment man or wala, nakikita mo na siya dito, yung status niya, kung na-file mo ba or hindi mo na-file. So, parang ito yung sa case monitoring. Kasi doon sa case monitoring, pag nagpa-print ka nun, nalalaman mo kung ano yung mga hindi mo na-file. So, yun ang makikita doon. Okay? Pero hindi lahat ng mga form type makikita mo sa case monitoring. Let's say, for example, yung mga form ng 1701Q or 1702Q, hindi yun nakikita doon sa system ng BIR. Okay? Yung lumang system ng BIR is yung kanilang BIR Integrated Tax System, which is, I don't think ginagamit pa yun. Parang hindi na siya ginagamit. Yung bago nilang system naman, parang ganun din, yung kanilang case monitoring system, hindi pa na-generate yata yung so siguro for enhancement pa yun. Okay? So, ito, through this portal, makikita mo na kung ano-ano yung mga filed tax return. So, ibig sabihin dito yung mga na-file lang. Yung hindi mo na-file, hindi siya makikita dito. Pero obviously, kung nakalagay lang dito yung mga filed returns, so yung mga wala dito, that means unfiled siya. Okay? Next, tracking of tax payment. So, hindi mo lang namomonitor yung mga filed returns. Okay? Kasi when we say filed returns sa BIR, whether may payment or wala yung returns mo, nakikita yan sa iyong nakikita yun sa system ng BIR. So, ito naman, tracking of tax payment. So, sa BIR, doon sa kanilang system, may part doon na makikita mo yung mga payment ng isang taxpayer. So, nakikita doon yung mga payment mo, kung yun ay posted na, or hindi pa siya posted kasi, due to some reason, like for example, suspended siya dahil may mga error. Let's say, for example, nag-file ka nga, mali naman yung return period na nailagay mo. So, hindi siya madidetect ng BIR or yung system ng BIR na
bayad ka na kahit bayad ka na kasi mali yung return period. So, ito yung pinapayo sa BIR, ginagawan pa ito ng request for data correction. Okay, so, dito, natatrack mo na yung payment mo kung na-post or hindi. At kung hindi na-post, at least, malaman mo na kaagad para may paayos mo sa BIR at nang maayos yung, or may ipakorek mo na siya. Okay. So, another feature ng portal na to is the viewing of account ledger yun. Ito, napaka-importante ito. Kasi once na nag-close ka sa BIR, ang ginagawa ng error handler ng BIR ay yung ledger, o yung ledger ng bawat taxpayer ay binabalanse niya. So, ikaw, as a taxpayer, kung mayroon na itong portal na to, magkaroon ka na rin ng access dito, ikaw na mismo makikita mo yung ledger mo kung mayroong problema. So, dito mo na-view yung ledger mo na kung saan yung mga payment hindi posted. So, ayan. Or yung mga na-file mong return kahit no payment, hindi rin posted dahil sa mga certain error or talagang hindi mo na-file. Okay, so what else? Makaka-receive ka rin dito ng mga system-generated notification in tax reminder. So, yun. Maganda rin ito. Mababawas din yung trabaho ng BIR kasi system-generated na yung mga notification and mga tax reminders. So, napakaganda ng portal na ito. And hopefully, mas ma-enhance pa nila. And sana, the sooner the better, ma-implement na ito sa lahat ng district offices or for all types of taxpayer. Okay, so talaga nag-i-improve na yung BIR. Pinaninindigan na nila yung by the year 2020, that is a fully digitalized na BIR. This is a good thing, advantage sa mga taxpayer kasi hindi mo na kinakailangan pumunta pa sa district office para lang malaman mo kung ano mga open cases mo, kung ano na yung nangyayari doon sa payment mo. May sarili ka ng access to check about your record. Okay, and then kabawasan din ito ng work doon sa mga taga-BIR kasi yung silipin lang yung ledger at sinusulat-sulat nila isa-isa kung ano yung mga hindi mo panabayaran o hindi mo na-file is a very tedious din, napakahirap na trabaho din. Kaya tagal-tagal mag-antay kapag nataon na marami yung mga open cases mo or yung ledger mo, maraming payment na hindi nakikita, hindi posted. So, ayun. So, sana mas aga pa-implement na ito sa lahat and mas ma-enhance pa nila, mas madagdagan pa yung feature nito. Kasi aside from this given na 5 inano nila, ay maaari pa siguro na may dagdag pa sila na maging magandang feature dito. So, okay. So, that's it. Thank you for watching and I hope na nagustuhan itong vlog na to. Kung gusto niyo po ng mga ganitong klaseng tutorial vlog about the BIR, please kindly subscribe to my channel and paki-like na rin. Thank you and God bless.